Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang nilalang sa dilim na kung tawagin ay bingil. Madalas itong nagpapanggap na kaawa-awang nilalang para makapangbiktima ng taong may busilak na kalooban. Madalas din daw itong dahilan ng sakuna sa kalsada. Pamilyar ka ba sa kanya? Halika, kukwentuhan kita. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Ang dalagang si Clarita. Kilala ng lahat dahil sa kanyang busilak na puso. Lagi siyang laman ng simbahan nila para tumulong sa mga kapuspalad. Isang gabi, sumama siya sa isang outreach program ng kanilang simbahan sa isang liblib na probinsya. Nakasakay sila sa isang bus. Habang papalalim ang gabi, nakaramdam ng hindi mapigilang antok ang driver ng bus. Tulog na lahat ng pasahero maliban kay Clarita. Katabi nito halos ng upuan ang driver. Nakipagkwentuhan si Clarita sa driver dahil napapansin ng dalaga na papikit na ang mga mata nito dahil sa antok. Kuya, huminto muna kaya tayo. Umidlip ka muna saglit. Mukhang inaantok ka na eh. Delikado. Nag-aalalang sabi ni Clarita pero umiling ang driver. Ma'am Clarita, ayokong maabutan ng madaling araw sa daan na to. Baka may tumawid na bingil. Mas lalo lang manganganib ang buhay nating lahat dito sa bus. Sagot ng driver habang humihikab. Ano po ba yung bingil, kuya? Tanong ni Clarita. Agad namang sumagot ang driver. Nilalang sa dilim ang bingil, Ma'am Clarita. Madalas daw nitong biktima yung mga may busilak na puso. Nagpapanggap na kaawa-awa para lapitan siya at tulungan. Pag nakuha niya na yung tiwala ng taong lumapit sa kanya dadakutin ang puso nito. Minsan nga rin daw bigla na lang tatawid sa kalsada ang bingil para takutin ng driver at maging dahilan ng aksidente. At balita ko nga rin na sa lugar na to, maraming bingil. Natatakot na pahayag ng driver. Napailing si Clarita. Hindi na ito sumagot. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong nilalang. Maya-maya pa'y nagulat na lang ang driver at si Clarita nang biglang may tumawid na isang kubang matandang lalaki. Dahil sa kabiglaan ay naibunggo ng driver ang bus sa isang malaking puno ng akasya sa kanyang kaliwa. Naging dahilan iyon para masawi
ang mga pasahero kasama na ang driver. Pero himalang nakaligtas si Clarita. Wala itong kahit na anong galos sa katawan. Tila iniligtas siya ng kanyang anghel sa sakuna na iyon. Dahan-dahang lumabas ng bus si Clarita para humingi ng tulong. Pero bago pa niya magawa iyon, ay nakita niya ang kubang matandang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada. Dahil likas ang pagiging matulungin at mabait ni Clarita, agad niyang nilapitan ito. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Clarita habang hawak ang braso ng kubang matandang lalaki. Paglingon sa kanya ng kubang matandang lalaki, bigla nitong kinagat sa braso si Clarita. Napaupo sa gulat si Clarita. Nasindak pa ang dalaga nang biglang nagbago ang itsura ng kubang matandang lalaki. Katakot-takot ang itsura nito na maikukumpara sa isang halimaw. Dala ng matinding takot, napatakbo si Clarita habang nagdarasal. Napadpad dito sa gilid ng kagubatan. Napahinto ito nang bigla siyang mahilo at makaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang sikmura. At sa pagtama ng liwanag ng bilog na buwan sa kanyang mukha, unti-unti ay nagbago ang itsura ni Clarita. Sa isang iglap, ang mabuti at magandang dalaga ay naging isang halimaw na kung tawagin ay bingil. Mula nung naging bingil si Clarita, tumira na ito sa gitna ng kagubatan. Galit ito sa nangyari sa kanya. Nawala ang pagiging busilak ng kanyang puso. Tuwing sasapit ang Biyernes ng gabi, lumalabas ito sa kanyang kubo sa kagubatan para mambiktima ng mga taong may busilak na kalooban. Mula sa pagiging halimaw ang itsura, nagpapalit ang anyo nito bilang kaawa-awang dalaga na naghahanap ng tutulong sa kanya. Marami na siyang nabiktima. Sinubukan naman niyang pigilan ang pagpaslang nito sa mga inosenteng tao pero hindi na niya mapigilan pa. Lalo na't puno na siya ng galit sa dibdib dahil sa nangyari sa kanya. Kinamumuhian niya ang pagiging bingil. Mas lalo siyang namumuhi sa bingil na bumiktima sa kanya na naging dahilan para maging halimaw siya. Isang Biyernes ng gabi, tulad ng dati, muling lumabas ng kagubatan si Clarita. Doble ang gutom na nararamdaman nito lalo't kabilugan ng buwan. Tulad din ng dati, nagbagong anyo ito. Isang mahirap at madungis na dalaga na humihingi ng tulong sa mga dadaan.
Nasa gilid lang siya ng kalsada at nag-aabang nang biglang may dumating na isang binata. Si Mateo. May hawak itong tungkod para maging gabay sa kanyang paglalakad. Bulag si Mateo. Napangisi si Clarita. Mabilis lang niyang mabibiktima ang binata. Sa paglapit ni Clarita para humingi ng tulong kay Mateo, biglang nawala ang kagustuhan ni Clarita na biktimahin ito. Parang kinurot sa puso si Clarita nang ibigay ni Mateo nang walang pag-aalinlangan ang natitira nitong tinapay sa kanyang bag. Sa'yo na lang tong tinapay. Pasensya ka na kung kalahati na lang ang natira ha. Nakain ko na kasi yung iba. Napagod kasi akong maglakad mula pa kaninang umaga. Nakangiting alok ni Mateo kay Clarita. Nanginginig na tinanggap ni Clarita ang tinapay at sinubukan iyong kainin. Gutom na gutom si Clarita sa dugo at laman ni Mateo, pero mas pinili nitong kainin na lamang ang tinapay kaysa paslangin ang mabait at bulag na binata. At sa paglalim ng gabi, lumalim din ang pagkakakilala ng dalawa. Bago magliwanag, tuluyang nakuha ni Mateo ang loob ni Clarita. Naging magkasintahan ang dalawa. Perpekto na sanang lahat kung hindi lang naisip ni Clarita ang kaniyang sitwasyon. Paano kung isang araw, malaman ni Mateo na isa siyang halimaw? Tuwing sasapit ang Biyernes ng gabi, hindi na lumalabas pa ng kagubatan si Clarita. Palagi na itong dumediretso sa isang malaking puno ng akasya at itinatali na ang sarili niya roon. Paraan niya iyon para mapigilan ang sarili na mangbiktima ng mga inosenteng tao. Mula kasi nung nagsama na sila ni Mateo, ginawa na ni Clarita ang lahat para mapigilan ang pagiging bingil nito. Isang malaking pahirap at parusa iyon sa kanya. Kakaibang sakit sa sikmura at ulo ang nararanasan ni Clarita dahil hindi na ito nakakatikim pa ng dugo at laman ng tao na siyang nagpapalakas sa kanya. Dahil din dito naging permanente na ang kanyang halimaw na itsura. Binasag na nga niya ang lahat ng salamin sa kanilang kubo dahil ayaw na nitong makita ang itsura niya. Lahat ng hirap tiniis ni Clarita alang-alang kay Mateo. Napakabuting tao ng kanyang nobyo. Si Mateo na ata ang may pinakabusilak at inosenteng puso na nakilala ni Clarita. At aminado ang dalaga na mas lalo siyang nagugutom at nauuhaw kapag nadidikit sa kanya si Mateo dahil dito. Pero ayaw niyang pasnangin ang kanyang nobyo. Kaya siya na lang ang nagsakripisyo. Wala ring kaalam-alam si Mateo sa totoong pagkatao niya. Mabuti na nga lang din at bulag si Mateo dahil hindi nito nakikita ang nakakatakot na itsura ni Clarita.
Pero nagbago ang lahat nang sumapit ang huling Biyernes ng taon. Bilog ang buwan. Napabangon sa papag si Clarita sa tindi ng sakit ng kanyang sikmura. Pinigilan nitong makagawa ng ingay dahil mahimbing pang natutulog si Mateo. Agad niyang kinuha ang lubid sa ilalim ng kama at nagmadaling lumabas ng kubo para itali ang kanyang sarili sa malaking puno ng akasya. Hirap na hirap si Clarita sa pagtali sa kanyang sarili dahil namimilipit na ito sa matinding sakit ng sikmura. Pinakamalala na iyon para sa kanya. Ilang buwan na kasi itong nagtsatsagang kumain ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Hindi iyon sapat para sa mga bingil. Kailangan nito ng dugo at laman ng tao. Lalo na ang puso. Maya-maya pa'y nakarinig si Clarita ng kaluskos mula sa kanyang likuran. Si Mateo. Nagulat si Clarita. Mateo, anong ginagawa mo rito? Paano mo ko nasundan? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Mateo para hawakan ang mukha ni Clarita. Alam ko na ang totoo, Clarita. Hindi mo na kailangang magtago. Malumanay na sabi ni Mateo. Napaiyak na lang si Clarita. Matagal na palang alam ni Mateo ang pagiging bingil nito. Pero tinanggap pa rin siya ng binata. Hindi siya nito iniwan. Mas tumindi ang sakit sa sikmura ni Clarita. Umabot na nga iyon sa kanyang mga buto. Umalis ka na, Mateo, bago pa ako makagawa ng masama sa'yo. Pakiusap ni Clarita. Pero hindi nakinig si Mateo. Kung ang puso ko ang paraan para hindi ka na ulit mahirapan, kunin mo na to. Hindi ko kayang nagkakaganyan ka. Mahal na mahal kita, Clarita. Sambit ni Mateo at parang tukso itong lumapit sa dalaga para ipaubaya ang kanyang dugo at puso. Dahil sa dugong halimaw na dumadaloy sa katawan ni Clarita, hindi na rin ito nakapagpigil pa. Mabilis nitong kinagat ang dibdib ni Mateo diretso sa puso ng binata. Mabilis na ikinamatay iyon ni Mateo. At sa pagkain ni Clarita sa puso ng binata, unti-unting bumalik sa dati ang itsura niya. Iyon din ang gabing tuluyan nang naputol ang sumpa sa pagiging bingil ni Clarita. Ayon sa matatanda, oras na makatagpo ang isang bingil ng pinakabusilak na puso sa lahat, mawawala ang sumpa rito. Ganun na nga ang nangyari kay Clarita. Pero ang kapalit naman nun ay ang pagkawala ng nag-iisang lalaking minahal niya. Iyak ng iyak si Clarita habang yakap ang duguang katawan ni Mateo. Maya-maya pa'y gumalaw ang mga kamay ni Mateo. Nagulat si Clarita. Nabitawan nito ang katawan ng binata. At nang matamaan ng liwanag ng bilog na buwan,
ang mukha ni Mateo, bigla itong nagmulat ng mga mata. Tumingin kay Clarita. Nakakakita na ito. Hinawakan nito ang maganda at maamong mukha ng dalaga. Nakikita na kita, Clarita. Ikaw ba talaga yan, mahal ko? Nakangiting tanong ng binata habang nakatitig sa mukha ni Clarita. Tumango ang dalaga. Sinuklian ng matamis ng ngiti ang titig ni Mateo sa kanya. Nang akmang hahalikan na ni Mateo si Clarita, bigla na lang itong nakaramdam ng matinding sakit sa sikmura. Nampaatras si Clarita dahil alam na niya ang mangyayari. Unti-unting naging halimaw ang itsura ni Mateo. Hanggang sa maging ganap na itong bingil. Napaiyak na lang si Clarita. Dahil sa kanya naging halimaw ang mabuti niyang nobyo. At bago pa tuluyang lasunin ng pagiging bingil ang utak ni Mateo, nakapagsalita pa ito. Clarita, itali mo ko sa akasya. Ayokong saktan ka. Pakiusap ni Mateo sa kanya. Nanginginig si Clarita na sumunod sa utos ng kanyang nobyo. At mula noon tuwing sasapit ang Biyernes ng gabi, tuwing lalabas ang bilog na buwan sa madilim na kalangitan, itinatali ni Clarita si Mateo sa puno ng akasya para mapigilan ang paglapa nito sa kanya. Liham ng gabi. Liham ng gabi.